ang pagkabansot ng mga bata. Uy, tumaas daw ang bilang sa Pilipinas sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada. Sige nga, bigyan tayo ng detalye ni Fatima Altayeb. Oo nga po, umakyat na sa 25% ang bilang ng mga batang Pilipino na may edad 5 taong gulang pababa ang nakakaranas ng stunting o pagkabansot. Pero wait lang, Ate Cheska, madalas kasi pag narinig natin yung salitang bansot, iniisip natin, ano lang to, pisikal na problema. O, yung hindi siya lumaki. Pero hindi po, dahil ayon sa pag-aaral, kapag narinig natin ang salitang pagkabansot, hindi lang po ito sa tangkad ng bata tinitignan or ang apektado. Isa po itong kondisyon kung saan hindi aabot o hindi na aabot ng bata ang tamang paglaki para sa kanyang edad dahil sa matagal na kakulangan sa nutrisyon. Madalas na pagkakasakit o kakulangan sa wastong pangangalaga. Dahil dito hindi lamang pisikal na paglaki ang naapektuhan, kundi ang pag-unlad ng utak at kakayanang matuto. Okay. So, hindi lang siya yung outward na nakikita mo na, ay, maliit siya compared sa ibang mga kaklase niya. Parang ganon. Ibig sabihin, kung ang bata ay wala sa tamang height din, Ate Cheska, posibleng dahil sa malnutrition, naaapektuhan din yung brain development ng bata. Okay. Makikita rin ang agwat ng pagitan ng komunidad dahil 28% ang stunting rate sa mga rural areas kumpara naman sa mga lungsod na 23%. Ayon to sa DOST Food and Nutrition Research Institute na pag-aaral. Ngayon, paano nga ba natin lalabanan ang pagkabansot sa loob ng tahanan? Kasi may mga ginagawa na rin po ang ating Department of Education para labanan ito. Yung mga feeding programs na mas palalawakin pa. Pero napaka-importante na labanan din natin ito sa loob ng tahanan. Sa bahay muna. Ayon sa mga eksperto, mahalagang magbigay ang mga bata o mabigyan ang mga bata ng masustansyang pagkain gaya na lang ng gulay, prutas, protina at iba pang pagkain na mayaman sa bitamina. Syempre, kailangan po natin umiwas sa processed foods. Yan po, kahit na paborito ng mga bata yung mga delata, hotdog, yung mga mabibilis lutuin, bawas-bawasan din po. Mahalaga rin ang exclusive breastfeeding sa mga sanggol, kompletong bakuna, malinis na tubig, at regular na pagtingin sa mga health centers. Kaya pala, partner, nung panahon ko, wag nyo na itanong kung kailan yun. Available pa yung mga chichirya sa school. Tapos, bawal na ngayon, di ba? Bawal na magtinda ng mga chichirya kasi sa school. So, pag pumunta ka yata sa mga cafeteria, mga soft drinks, wala na yan, partner. And for a time, naging news item din na ang pagbebenta ng, di ba, may mga tinapay dyan sa mga cafeteria. Nauso pala, syempre, almusal or merienda ng mga bata. At saka affordable kasi tinapay nalalagyan ng kondensada, partner. Ay, Binawal yon. Binawal na daw yon, partner, kasi sa sugar issue naman ng mga bata. Oo, bata pa lang, partner. Nagkakaroon na ng mga... Kasi carbs na may sugar pa, partner. Ako naman ang na-experience ko sa amin, partner. Laging sopas. Ganyan ang mga pinagbebenta sa amin. Sopas. Sama spaghetti, mga ganon. Social spaghetti. Pero syempre, maliliit-liitan lang yun. Yung nilalagyan pa ng plastic yung mo, partner. Di ba may cup sila na maliit, tapos may plastic, tapos yun. Kasi ayaw na nilang maghugas, partner. Tama, diba? Para naman healthy ang kinakain ng mga chikiting para maiwasan tong pagkabansot. Para sa Usapang Kalusugan, nakasama niyo po Fatima Altayeb. Radyo natin nationwide.